Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Muli, nais nating bumati ng maligayang araw ng Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos sapagkat meron tayong ganitong platform na nagagamit para kahit na hindi muna tayo nagkikita-kita in person, ay pwede pa rin tayong makapag-aral ng salita ng Diyos sama-sama. Pwede pa rin tayong magkaroon ng fellowship, though not in person but in spirit, at sana ay maging maayos ang kalalagayan ng bawat isa sa atin, at nakahanda na tayo ngayong lahat, ang ating mga pamilya, ang mga bata, syempre kasama na sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Sisimulan natin ang ating pong gawain dito sa Sovereign Grace Christian Church sa ating pong Sunday School. Nais ko rin bumati sa lahat ng ating mga kapatid na nasa ibang lugar at maaring hindi sila kabilang sa Sovereign Grace Christian Church, ngunit kasama sa sumusubaybay at nagjo-join sa ating pong live stream na ito. At sana'y nasa maayos din kayong kalalagayan. At I hope na ang salita ng Panginoong Diyos na ating mapagsasalusaluhang lahat mula ngayon hanggang mamayang hapon ay makapagpatibay at makapagpalago ng ating pananampalataya. Okay, simulan po natin ang ating pong gawain ngayon sa paglapit sa ating Panginoon sa panalangin. Tayo po'y manalangin. O aming Ama na nasa langit, kami nagpapasalamat sa patuloy na paglingap at pagpapalang aming tinatanggap galing sa inyo. Nagpapasalamat kami na maaring maraming mga hindi magagandang pangyayari sa iba't ibang lugar, sa loob at labas ng aming mga tahanan, mga bagay na maaring hindi magagandang balita, ay mas marami pa rin magagandang balita. Mas marami pa rin mga mabubuting bagay na nangyayari sa aming buhay. Mas marami pa rin pagpapala. Sapagkat alam namin na ang aming buhay na taglay ngayon ay galing sa inyo. Ang bawat hibla ng aming hininga ay galing sa inyo. Kayo po ang nagsusustain ng lahat ng ito. Kung gusto nyong mawala na ito, mangyayari ito anytime. Kaya pinagpapasalamat namin na hanggang sa mga oras na ito, marami sa amin ay may lakas, may malinaw na pag-iisip, at mayroong buhay na taglay para aming magamit para sa pagganap ng aming tungkulin sa aming kapwa-tao, sa aming mga mahal sa buhay, at higit sa lahat, magamit namin para sa ikasusulong ng iyong kaharian, ng iyong ebanghelyo, para sa pagsamba at pagpupuri sa iyong pangalan, para sa paglilingkod alang-alang sa iyong iglesia. Dalangin namin ang iyong pong pangunguna sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, ngayon pong umagang ito. Samahan niyo po ang inyong lingkod na magtuturo at mangangaral mamayang umaga at gayon din mamayang hapon ang aming gawain. Samahan niyo rin. At dadalangin din namin na ma-prepare ang bawat isa sa amin, ang mga nandoon sa mga tahanan ngayon, ay maging maayos din ang kanilang kalalagayan, hindi lang ang kalalagayang pampisikal, kundi maging ang kanilang mga internet connection, ang kanilang mga data, kung ang ginagamit ay data. Dalangin namin sana po'y walang anumang intermittent na mangyari, walang anumang glitches na maaring sumira ng aming pong concentration, mag-alis ng aming pong focus, at mawala yung pong mga mahahalagang bagay na dapat ay marinig at matutunan ng bawat isa sa amin. At sana'y maging malinaw ang lahat, maging maayos, sapagkat alam din namin, bagamat may technology na katulad nito, hindi naman po ito laging perpekto. Kaya dalangin namin na sana'y maging maayos po. Panalangin din namin ang iyo pong pagpapala na ibigay sa mga kapatid na may karamdaman ngayon. May mga kapatiran kami na may mga sakit, na abutin nyo sila sa kanilang mga sitwasyon at maramdaman nila ang yung biyaya ng kagalingan, maramdaman nila ang biyaya ng paglingap, at sana po yung mga maaring nakararamdam din ngayon ng mga symptoms sa kanilang katawan, tulungan mo maging mapayapa ang kanilang puso, ang kanilang isip, at maging maayos din po sana later on ang kanilang mga pakiramdam.
Dinadalangin namin ang iyo pong pagtulong sa iba pang mga iglesia sa oras na ito na meron ding gawain, maaaring Sunday school din o maaaring may worship service na. Dalangin namin na sana'y samahan nyo rin po sila sa kanilang mga lugar, ang mga ginagamit din na pamamaraan ay gamitin yung maayos at para ang iyong salita ay mai-communicate ng malinaw sa iba't ibang dako sa araw na ito na amin pong ipinagdiriwang o amin pong iginagalang ang iyong araw na iyong ibinukod na tinatawag naming Lord's Day. Marami pong salamat. Ito po ang aming samo, ito ang aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, tayo po ay umawit ng isang himno bago natin tuluyang pag-aralan ang kanyang salita at tatalakayin ang ating paksa ngayon. Awitin natin ang By Faith. Finished and the work is done. We'll walk
Okay, tayo ay magpapatuloy na sa ating tinatalakay na paksa dito sa ating Sunday School. Yan po ay ang paksa na pinamagatan natin, God with us, understanding God's interactive presence. So, tingnan natin saglit yung mga main headings natin. So, sa nakaraan, nakita natin, pinag-aralan natin ang Diyos at ang kanyang sangnilikha. Tapos pinag-aralan din natin ang Diyos at ang kanyang ultimong nilikha, yan ang tao. And then, ibinigyan natin ang paliwanag, ano ba yung pagtuturo o ano ba yung definition ng Biblia pagdating sa presence of God. Ano ba ito? So, sinabi ko noong nakaraan sa inyo na mayroong dalawang bahagi kung titingnan natin ang pagpapaliwanag ng salita ng Diyos pagdating sa presensya niya. So, yung tinatawag nating mediated at saka unmediated presence. Yung relational presence, ito yung unmediated presence. Ang ibig sabihin, walang tagapamagitan, direkta na ang presensya ng Diyos ay nakikipag-fellowship sa tao. 2 beses lang ito nangyari sa kasaysayan ng buong kasaysayan ng ating mundo. Yan ang una ay doon sa Eden, nung ang tao ay hindi pa nahuhulog sa kasalanan. At ito ay mangyayari sa bagong langit at bagong lupa na kung saan nakalagay doon ay ang Diyos ay mananahan mismo sa mga tao. So, yun. Unmediated yun, yung relational and unmediated presence. Walang tagapamagitan. Ngunit, nung mahulog ang tao sa kasalanan, ang presensya ng Diyos ay nakikipag-fellowship pa rin sa mga tao, pero meron ng mediation, meron ng tagapamagitan, no? At isa na nga dyan, yung tinasabi nga natin, yung tabernacle, yung temple, bumababa ang presensya ng Diyos, pero ito ay hindi sumasama sa lahat ng mga tao, kundi sa kalagitnaan ng mga tao, at merong mediation. Yan yung tabernacle, andyan yung temple, at maging ang Panginoong Kristo, nung siya'y dumating dito sa ating mundo, dumating ang presensya ng Diyos sa katauhan ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya yung kanyang pagdating dito sa mundo ay pagdating din ng presensya ng Diyos. Pero ito ay naka-veiled, nakabalot doon sa pagkatao, sa incarnation ng ating Panginoong Hesukristo. At darating ang araw na doon sa bagong langit at bagong lupa ay meron ng tinatawag na relational uli na unmediated. Now, bakit kinakailangan ng mediation? Sapagkat ang tao ay makasalanan at kahit na nga tayo mga mananampalataya, makasalanan pa rin tayo. Ang nabuhay lamang dito sa mundo na walang kasalanan kundi ang ating Panginoong Kristo. At ang presensya ng Diyos ay hindi safe sa sinuman. Sa totoo lang, sapagkat siya'y banal, tayo ay makasalanan at may kapahamakan na mangyayari sa sinumang makakaniig ang presensya ng Panginoon sapagkat ito'y banal at ito hindi pwedeng manahan sa sinumang makasalanan. Kaya yun ang isang bagay na dapat nating tandaan. Ang ating relationship sa Diyos, maging sa mga oras na ito, ay mediated pa rin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya isang bagay na pinagpapasalamat natin sa Panginoon ng ating Panginoong Hesukristo ang talagang napakalaking pagpapala sa ating lahat. Okay. Tapos ay pinag-aralan natin yung ultimate goal of God's presence. So, sinabi ko nga na tiningnan natin yung katapusan. Hindi ito pag-aaral sa presence ng Panginoon na parang merong nanonood tayo ng isang pelikula na suspense, inaabangan natin ano yung mangyayari bukas sa susunod na araw hanggang sa katapusan. So, hindi. Ang ginawa natin ay tiningnan natin yung katapusan kaagad. Tiningnan na natin yung goal. Tiningnan natin kung ano yung mangyayari. At doon, pag nakita natin yun ang magsisilbing encouragement sa atin, yun ang magsisilbing motivation, ang magdadrive sa atin para talagang hangarin yung araw na dumating na ang Panginoong Hesukristo ay bumalik na upang makadaupang palad natin siya ng lubos-lubos, doon sa bagong langit at bagong lupa. At pagkatapos nating tingnan yan dito sa pag-aaral natin, ay titingnan natin kung paano ito tinutupad unti-unti.
patungo roon, ano? So, kumbaga sa, 'di ba, pagka makikita natin minsan meron ng yung mga model building o kaya model mga ano, yung mga mall, 'di ba, yung mga mall na ginagawa bago itayo yan, meron ng may mga picture na maganda talaga. Ganito, ito yung end result pag natapos yan. So, na-excite ka na, sana makita ko na yon. Sana dumating na tayo ron. So, yun ang ginagawa natin. Tinitingnan natin muna yung end of the story so that we will be more excited to see how it progressively fulfilled in history until the coming of the Lord Jesus Christ. Okay? Now, bago tayo dumako dito sa ating pag-aaral ngayon, ay meron lang ilang tanong na ibinigay sa akin, ano, na siguro sagutin ko na rin ngayon. Unang-unang tanong, yung isa po ay tanong at yung isa naman ay parang paglilinaw, ano? So, pakiusap daw na dapat linawin. So, doon muna sa tanong. Ang tanong ay medyo mahirap yung unang tanong. Ang tanong ay si Adan daw ba at si Eva ay ligtas? Si Adam and Eve na ating mga unang magulang, sila ba ay ligtas? Sila ba ay nasaan ngayon? Nasa heaven ba sila? Sila ba ay makakasama natin sa new heavens and new earth? Medyo mahirap sagutin ito dahil merong dalawang kampo ng paniniwala o pwede nating dalawang paraan ng pagsagot dito na hindi sila magkaugma. Una ay sinasabi na mahirap nating sabihing ligtas si Adan at saka si Eva dahil kung titingnan natin na matapos daw na mahulog ang tao sa kasalanan, ay wala tayong mababasa na anumang mga positive na banggit patungkol sa kanila. So, puro negative sila yung dahilan kung bakit ang tao ay nahulog sa kasalanan. Dahil sa kasalanan ng isa, ang lahat ay naging makasalanan. Hindi ba? Dahil sa kasalanan ni Adan, ang tao ay nagkaroon ng kamatayan. So, ganun ang mababasa natin. At yun ang isa sa mga paliwanag. At maging ang ilan sa mga iginagalang kong guro ay may ganyang mga paniniwala o ganyang pagpapaliwanag. So medyo sinasabi mas malabo nating makita si Adan at si Eva doon sa glory dahil doon sa ganoong sitwasyon. Now, sa kabilang bahagi naman at sa tingin ko naman personal ay mas may killing ako doon. Hindi ko sinasabing ito ay 100%, no? Kundi ito, may killing ako doon sa ganong klase ng paniniwala na posibleng sila'y ligtas talaga. Bakit? Una-una, kung natatandaan ninyo na noong mahulog si Adan at Eva sa kasalanan at nahihiya silang lumapit sa ating Panginoong Diyos, magpakita dahil nga daw sila'y hubad, anong ginawa ng Panginoong Diyos, di ba? Binalutan sila ng balat ng tupa. No, yung mismong balat ng tupa, ang ibig sabihin, may pinatay, no, para balutan ang kanilang kahihiyan. At yun ay simbolo ng kamatayan, simbolo ng sakripisyo, no? Pero hindi lang yun, kundi ang pangalawa, noong mahulog sila sa kasalanan, ang unang-unang nakapakinig ng tinatawag nating the proto-evangelion in Genesis chapter 3 verse 15 ay si Eva at saka si Adan. Sila ang unang-unang nakapakinig na merong darating na dudurog sa ulo ng ahas. Ang binhi ng babae. Yan ay ang Panginoong Jesucristo. So sila ang unang-unang nakapakinig ng ebanghelyo. So, isang bagay na pwede nating sabihin, alam nila ang darating na pangalawang Adan. Alam nila ang darating na tagapagligtas, ang Messiah na siyang dudurog sa ulo ng dyablo. Pangatlo, may sacrificial system, no, na ginagawa sa lumang tipan na pine-perform, nakita natin, mismo ng mga anak ni Adan. Si Cain at saka si Abel. At sino nagturo sa kanila nun?
Siyempre, ang kanilang mga magulang. At bakit ginagawa ang mga sacrificial system na ito? Ito ay anino ng isang darating na sakripisyo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na ibibigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa mga mananampalatayang makasalanan para sa kanilang kaligtasan, para magsilbing kahalili nila at para sila'y maging katanggap-tanggap sa ating Panginoong Diyos. So, yung mga bagay na yon ay mga mahalagang punto ng paliwanag na malaki ang possibility na nga sila na ating unang magulang ay ligtas dahil sa kanila ring pananampalataya sa darating na pangalawang Adan o ang darating na binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas. So yun ang sagot ko doon, ano? Now, meron pang pangalawa na hindi naman actually tanong, kundi ang sinasabi naman ay pwede daw bang ipaliwanag ko uli, ano, ng siguro mas mabagal daw, na mas malinaw, yung patungkol sa binanggit ko noong nakaraan na wala nang dagat doon sa bagong langit at bagong lupa. Nakalagay naman yun, sa Revelations chapter 21. At yung sinasabi ko rin daw na ginagawa ng Diyos na parang nilalabanan niya na yung chaos nung karagatan noon pa bago ihanda roon. At yun po ay ganun lang din naman talagang sasabihin ko uli, no? Uulitin ko lang. Sa tuwing ginagamit yung salitang sea, yung karagatan o dagat sa Biblia, ay naka-associate ito sa calamity at saka saan? Sa moral infidelity, no? So yung naka-associate yan doon. Naka-associate sa kalamidad at gayon din sa mga kasamaan. So, of course, pagdating sa kalamidad, hindi obvious naman yan. Alam natin na ang dagat, maraming mga tao ang namatay na dyan, marami ng buhay at milyon-milyon na, isa sa mga pinakamapanganib na lugar yan dito sa ating mundo, ang karagatan. No? Marami nang nalunod dyan. Hindi lang yun, dyan namumuo ang bagyo, ang hurricane, ang tsunami sa karagatan. So maraming mga calamities na pwede nating i-associate talaga dyan sa karagatan. Pero sa Bible, hindi lang yung calamities, physical calamities and natural calamities ang siyang makikita natin, kundi pinapakita rin doon na pag ginagamit ang salitang sea, ay ina-associate din siya sa kasamaan. No, maraming pagkakataon na ina-associate siya sa kasamaan. At sa Revelation chapter 13, binanggit pa nga doon na yung halimaw daw na mayroong halimaw na manggagaling sa dagat. Na, hindi natin paliliwanag na mas detalye yan ngayon, pero may dalawang halimaw na binanggit doon, di ba? Na siyang agent ng dragon. Yung dragon ay ang diablo at yung paraan niya para labanan at para sirain, i-persecute ang iglesia ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Jesucristo ay sa pamamagitan ng dalawang halimaw. Ang unang halimaw ay yung halimaw na galing sa karagatan. Ang ibig sabihin lang noon ay otoridad. At ang kanyang sandata ay ang tabak. Diba? So yung otoridad na gumagawa ng kasamaan at lumalaban sa pananampalatayang Kristiyano, umuusig sa pananampalatayang Kristiyano, siya ay ginagamit para panghinain ang iglesia ng Panginoon, sirain ang iglesia ng Panginoon, usigin ang iglesia ng Panginoon, patayin ng mga tao na napapabilang sa iglesia ng Panginoon. Hindi ba? Yan ang nangyari sa kasaysayan mula pa noon. At maging hanggang ngayon, hindi man sa buong mundo, hindi man sa lahat ng bansa. Salamat sapagkat hindi nangyayari rito yan sa ating bansa. Pero nangyayari yan sa Afghanistan ngayon. Nangyayari yan sa North Korea ngayon. Nangyayari yan sa maraming mga communist countries ngayon. Nangyayari yan sa mga Muslim-infested countries ngayon. Na ang mismong government ang siyang sumisikil sa kalayaan ng iglesia na gawing na ipangaral si Kristo na ipalaganap ang ebanghelyo at gayon din na sila'y sumamba ng may kalayaan. So alam natin yan, hindi ba?
Pero meron pang tinatawag na halimaw galing sa lupa. Ito naman ay nagre-represent ng religion. At ang ginagamit niya ay ang relihiyon. Sapagkat ang tao, ang tao talaga, ay religious din talaga yan. Ano? At yung relihiyon na yan, isang relihiyon na nagtuturo ng kamalian. At ang pamamaraan niya ay, sabi pa nga doon, ay signs and wonders. Ibig sabihin, may pandaraya, may panlilinlang, mga taong nahihikayat sa maling pananampalataya. Mga taong nahihikayat sa maling paniniwala patungkol sa Diyos, patungkol sa Ebanghelyo, patungkol sa salita niya. So, yun ang mga pamamaraan. At darating ang araw, mawawala na yan doon sa bagong langit at ang bagong lupa. Pero bago pa man din dumating yun, marami ng pamamaraan ang Diyos na ginagawa. Ang pagkalat ng Ebanghelyo ay paraan para, tawag nito, ay wasakin at sirain ang ganitong klase ng sistema. At kung mapag-aaralan natin sa kasaysayan sa Europa, maraming bansa sa Europa na ngayon ay pwede nating sabihin talagang malaya silang sumasamba sa Panginoon, malaya sila at tinatawag din silang mas marami sa kanilang mga mamamayan ay mga Christians and professing Christians. Once upon a time, mga pagan ito, mga pagano yan. Pero dahil sa pagkalat ng Ebanghelyo, nawala, unti-unting nabago yung kanilang sistema, nabago yung kanilang pananaw, nabago yung kanilang pananampalataya, at naging maayos maging ang kanilang lipunan. Pagdating sa calamities, ginagawa rin ng Diyos yan. Hindi ba? Nakita natin ang Panginoong Jesucristo noong nagkaroon ng bagyo, na sila'y nandoon sa dagat ng Galilea, bumagyo, at nagising ang Panginoon at sinaway ang karagatan, pinayapa ang karagatan. Hindi lang para sabihin na ang Panginoong Diyos ay may control sa kalikasan at siya ay kaya niyang utusan maging ang natural calamities na tumigil. Totoo yun. Pero yun ay isang patikim na darating ang araw doon sa bagong langit at bagong lupa, wala na yung natural calamities na yan. Wala na yung panganib na yan. Yun yung sinasabi ko na yung biblical storyline. Pag binasa mo yung banal na kasulatan, yung storyline, meron ng mga paunti-unting ginagawa ang Diyos para labanan ang chaos na dulot ng karagatan. Yung disorder na dulot ng karagatan. At ibalik siya unti-unti doon sa tinatawag na cosmos. Ito, linawin ko lang, yung salitang cosmos, yan ay isang Greek word ng salita na madalas na tumutukoy sa world at saka sa universe. Pag sinabing cosmos, it refers to the world or universe regarded as an orderly and harmonious system. Isang maayos na mundo. Yan ang cosmos. No? Pero sa ngayon, yung cosmos ay mayroong hindi na-achieve yung kanyang perfect order and perfect harmony kasi mayroong chaos, dulot ng kasalanan. Yung chaos, ito yung gulo, yung disorder na nag-e-exist. In fact, yung chaos, pag nakita mo sa Bible, yung ginamit niya, yung salitang yan, ay makikita natin sa Genesis chapter 1 verse 2. Noong wala pang form itong ating mundo, 'di ba? Sabi doon, yung mundo daw ay walang form. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. No, was over the face of the deep. So, pakikita natin, medyo chaotic. Ano ginawa ng Diyos? Yung pagiging formless, nilagyan niya ng form. Di ba? Unti-unti niyang inayos yung mundo. At ginawa niyang isang napakagandang universe, napakagandang mundo na mayroong order. Pero nang nahulog ang tao sa kasalanan, nagkaroon uli ng chaos. Naging chaotic ang maraming, hindi naman lahat, pero nakita nyo, nagkaroon ng mga hayop na bababangis na pumapatay ng tao. Nagkaroon ng calamities, no? Yung mga halaman na tumutubo ay hindi na lahat pwedeng kainin
may mga, yung something like that. So makikita natin na yung mga yon nagkaroon ng chaos. Pero darating ang araw, ibabalik ng Diyos. At unti-unti na nga niya ginagawa yan. Ibabalik niya yung mundo na yan from being chaotic to a status of a cosmos, no? Isang cosmos, ang ibig sabihin, kung papasok sa atin yung cosmos, yung soft drinks, ano? Pero yung cosmos, ang ibig sabihin noon ay yung isang mundo at isang sangsinukob na orderly at may harmony. Okay? So, yan ang haba na ng sagot ko. Okay. Now, tuloy na natin ang ating pag-aaral ngayon. Ano? Hindi ko alam. So, napahaba yata ako. Ano? Okay. Ngayon, tingnan natin. Of course, looking at the end of the story, tiningnan natin yung purpose and then yung profile. No? At sabi ko nga, 3 bagay yung ating titingnan. At I hope matapos natin ngayon. The place, that is the dominion. The people, that is the dynasty. And the presence, the dwelling of God. So, dito sa place or dominion, so gusto ko lang saglit na i-quote muna yung isang sinabi ni Tim Keller sa kanyang monumental book na The Reasons for God. Ito ay isang napakagandang aklat na malaking naitulong ito, no? Doon sa marami, lalo na doon sa kanilang lugar sa New York, na doon na itayo yung kanyang iglesia, ang church na kung tawagin ay The Redeemer's Church. Sinabi niya sa kanyang aklat na ito, The Reasons for God, sabi niya, how then will the story of human history end? At the end of the final book of the Bible, we do not see the illusion of the world melt away, nor do we see spiritual souls escaping the physical world into heaven. Rather, we see heaven descending into our world to unite with it and purify it of all the brokenness and imperfection. The purpose of Jesus' coming is to put the whole world right, to renew and restore the creation, not to escape it. It is not just to bring personal forgiveness and peace, but also justice and shalom to the world. The work of the Spirit is not only to save souls, but also to care and cultivate the face of the earth, the material world. So, sinasabi rito ni Tim Keller na yung gawa ng kaligtasan ay hindi lang para sa kaluluwa natin, hindi lang para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, kundi para sa pagsasaayos ng sangsinukob na ito, itong mundo na ito, itong earth na ito, itong material world na ito, ire-restore ng Panginoon ang justice at ang kapayapaan dito sa mundong ito, no? At ang pagkakaiba pa nga dito sabi ron, sinabi niya, di ba? We see heaven descending into our world to unite with it and purify of it all. So, this would be a perfect purification because it will come, no? The source would be, the source is from heaven. The heaven, no? Sabi, the heaven descending into our world. Yun ang nakita rin naman natin doon sa Revelations chapter 21. So, as we said last time, na dahil sa kasalanan, alam natin na dahil sa kasalanan ay yung possibility na yung Eden ay maipalaganap sa buong mundo ay hindi na mangyayari pa, no? Dahil nga ito ay sa ginawa na kasalanan ng tao, yung possibility of Edenic cosmological expansion would be impossible. Kaya ang ginawa ng Diyos ay nag-concentrate siya, nag-focus siya saan? Sa kaligtasan ng tao, sa katubusan ng tao, sa kasaysayan, at para sila ang ihahanda ng Diyos at ilalagay ng Diyos doon sa kanyang new creation na gagawin sa huling panahon. Now, at yan ang dahilan kung bakit si Kristo, ang pangalawang Adan, ay dumating dito sa mundo upang tuparin, upang i-restore yung misyon na yan. So, tingnan natin ulit. The place or the dominion, yung lugar, doon sa bagong langit at bagong lupa, doon sa
sa mundong darating, sa bagong sanglilikha. So, unang-una, gusto ko lang bigyan ng pansin that the new creation is the fully developed paradise. So, yung Eden ay paradise na, pero hindi siya fully developed. Kasi ang purpose ay palaganapin ang paraiso sa iba't ibang bahagi ng ating mundo, pero hindi nangyari. In fact, nung nahulog ang tao sa kasalanan, pati yung paraiso nawala, no? At yun ang nangyari. Pero doon sa bagong langit at bagong lupa, darating muli yung paraiso, pero fully developed na. Hindi lang sa isang lugar, kundi mismo sa buong mundo. So kung isang bagay na mapapansin natin, the river of life is amid the city. Pag binasa nyo doon sa Genesis chapter 2 verses 10 to 14, makikita nyo na merong 4 na ilog, di ba? Sabi na nanggagaling yung tubig nanggagaling siya sa Eden, sa Garden of Eden, tapos nagpo-flow yung tubig sa 4 na ilog, yung ilog ng Pishon, Gihon, Tigris at Euphrates. Sabi yung 4 na ilog na yun ang pumupunta doon sa iba't ibang lugar. Pagkatapos ay yung Pishon, siya yung kanyang tubig ay umiikot doon sa land of Havilah, di ba? Sabi doon. Pero sa ngayon, ang 2 ilog na lang makikita natin na nag-i-exist, yung Tigris at saka yung Euphrates, yan ay doon sa Iraq. Pero itong Pishon at saka yung Gihon, di malaman kung nasaan ito. Maraming mga kuro-kuro yung mga tao kung nasaan ito, kung ano yan. Bakit nangyari? Isang possibility ay dahil nagkaroon ng Noahic flood. Nagkaroon ng baha ng panahon ni Noah. At maaring isa yun sa mga nasira o nawasak ng mga ilog nung panahon na yun. Pero may natira pa. Hindi naman lahat ng ilog ay nasira. Kaya katulad nga sabi ko nga, yung Tigris at Euphrates ay nandun pa rin. Kaya nga ang kutob ng maraming mga scholar na ang Garden of Eden ay nasa bahagi ng Middle East. Yung katulad ng Iraq. Dahil sa patuloy pa ring pag-iral nitong Tigris at Euphrates. Pero yung Pishon at Gihon ay wala na. Pero pag pumunta tayo doon sa Revelation chapter 22 verses 1 and 2, ito mababasa natin. Then the angel showed me the river of the water of life, bright as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb through the middle of the street of the city. Sa gitna na daw mismo. So hindi mo na kinakailangan ng maraming ilog na magbibigay ng magpo-flow yung water of life from the Eden going to different places. Hindi, nasa gitna na mismo yung river of water of life flowing from the throne of God and of the Lamb. So ibang klase ito, no? Kaya nga sinabi yung fully developed. Pero hindi lang yon, ang makikita natin, the tree of life constantly gives life to God's people. Now, if you remember, we saw the tree of life in which yung tao, nung nahulog ang tao sa kasalanan, binanggit yung tree of life. Sabi niya, kinakailangan talagang palayasin si Adan at Eva, baka ma-reach nila yung tree of life, no? So, sa Genesis chapter 3, verse 22 yata yun, makikita natin na talagang sinecure yung tree of life na hindi mahawakan nila kasi baka sila mabuhay ng forever, no? Pero pagdating sa Revelations chapter 22b, ito mababasa natin. Also on either side of the river, the tree of life with its 12 kinds of fruit, yielding its fruit each month, the leaves of the tree were for the healing of the nations. So makikita natin na ando yung tree of life. Sabi pa nga rito with its 12 kinds of fruit, yielding its fruit each month on the either side of the city, of the river. So, anong pinupunto riyan? Tapos sabi yan pa, yun ang healing of the nation. Ang whether, isang bagay, ito ba'y talagang literal na makikita na? I have no idea, brethren, we need
Tinatawag nating extra imagination para gawin ang lahat ng ito. Pero palagay ko, kaya nga natin sinasabi na yung blessedness of heaven and blessedness of new heavens and new earth indescribable kasi dito parang binibigyan tayo ng larawan kung anong meron doon, pero kung sakali na talagang nakikita natin yung tree of life from either side of the river, sa bawat lugar nandoon ang tree of life, para sabi for the healing of the nation, anong punto nun? Pinapakita sa atin noon na yung gawa ni Kristo ay laging makikita natin doon sa syudad na inihanda sa atin ng Diyos. No? Bakit? Sapagkat ang gawa ni Kristo ay nagpapaalala sa atin na dahil kay Kristo, meron tayong kagalingan sa kasalanan. That Christ healed us from our sins. So, tayo pinagaling. At kaya merong mga tree of life na siyang merong fruit at healing for the nations with S, para ipalala kung ano yung kadakilaan ng ginawa ni Kristo, na dahil kay Kristo, tayo'y mga nagsipaggaling sa ating karamdamang dulot ng kasalanan. Okay? And then, not only that, the radiance of beauty and preciousness is all over the city. Alam nyo, pag binasa nyo sa Genesis, doon sa Garden of Eden, binanggit doon na meron doon sa mga river, doon lalo na sa Havilah, meron daw mga ginto, may mga onyx doon. Tapos, binanggit din doon sa aklat ng Exodus na yung high priest na si Aaron, merong 12 mahahalagang bato na nandoon sa kanyang damit. At yung mga bato na yon, iba't ibang klase ng bato. Iba't ibang klase ng bato. No, na mahahalaga, mga precious stones. 12 yun. Representing the 12 tribes of Israel. Pero dito sa Revelation chapter 21, binanggit din uli yan. Verses 18 to 21. Sabi, the wall was built of jasper, while the city was pure gold, like clear glass. The foundations of the wall of the city were adorned with every kind of jewel. The first was jasper, the second was sapphire, the third agate, the fourth emerald, the fifth onyx, the sixth carnelian, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the 10th chrysoprase, the 11th jacinth, di ko alam, tama ba yung mga pagkaka-pronounce ko nito, 12 amethyst, and the 12 gates were 12 pearls, each of the gates made of the single pearl, and the street of the city was pure gold, like transparent glass. Wow! Ano ito? Anong sinasabi nito? Talagang napakaganda ng syudad na ito. Ano bang purpose ng mga precious stone ng gold? Hindi naman yung di ba? Ang purpose naman nun para ipakita ang kaganda ng kaningningan at katingkaran ng syudad na inihanda sa atin, ng paraisong inihanda sa atin ng Panginoon. It is truly awe-inspiring to think that we belong to Christ, no? As precious to our God. So, yan. Now, another point. The new creation is the new city of God. The new heaven and new earth, however, is not only a new garden paradise, but also a new city. Now, ulitin natin not only a new garden paradise, but a new city. It is the new Jerusalem, the future city of God. The old city of Jerusalem failed to fulfill their role as God's people. Alam natin na pag binabanggit yung Jerusalem, nandyan yung templo, yan ang pinaka-sentro, no, ng kanilang bayan, at nandito sila pumupunta para sumamba sa ating Panginoong Diyos. That old city is also being called as the Holy Land. But they failed to fulfill their role as God's people.
Tinatawag silang mga kingdom of priests. But they failed to be the kingdom of priests. They have disobeyed God, and God's presence left that city. It is no longer a holy land. Still Jerusalem, but not a holy land. Not a holy Jerusalem anymore. But the new city will descend from heaven to establish a holy Zion of God. Yan ang sinasabi sa Revelation 21 verse 2. And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as bride for her husband. Ay meron daw bumababa, galing pa sa langit na tinatawag ding holy city, a new Jerusalem, bagong Jerusalem. So, this is a holy city perfected for eternity. This is the city that Abraham had looked forward to. Naalala nyo si Abraham? Hebrews 9:11. Makikita nyo, verses 9 to 10 yata yun. Yung sinasabi doon na si Abraham daw, tumitira lang siya sa tent. No? Hindi siya naglalagay ng mga permanenteng bahay. Naglalagay lang siya ng tent. Because he was looking forward to the city with its foundation and builder and architect is God. Imagine that. Even during the time of Abraham, nakatingin daw siya doon sa syudad na yun. Isang syudad ng arkitekto at ang nagtayo ang Diyos mismo. Ano yun? Itong city na to na binabanggit, itong New Jerusalem, itong holy city, a holy land. This is the holy Zion of God, the new city, the new creation. Dami na nating sinasabing mga kung anong-anong term. No, it's really indescribable. Okay? So the place or the dominion. So, now, let's go to another thing. The people or the dynasty. Lisa lang natin, ano? So, this new dominion demands a new dynasty. Bagong mga tao. No? The history of redemption concentrates on creating a people for God. Yan ang pansinin natin. Pag binasa niyo yung Bible ninyo, mapapansin niyo na hindi lang ito patungkol sa mga pangalan ng lugar, pangalan ng mga tao, mga digmaan. Pakikita natin sa yung biblical storyline, makikita nyo na talaga ang pinaka-focus ng Panginoon ay magkikreate siya ng mga tao para sa Kanya. Mula sa napakadaming mga tao, mula sa mga bansa, nagkikreate siya ng mga tao para sa Kanya. So redemption is God's overcoming the alienating effects of sin. Diba? Anong ginawa ng kasalanan? Inihiwalay tayo sa Diyos. Anong ginawa ng pagtubos? Nilalapit niya tayo sa Diyos. At gumagawa siya ng tipanan sa mga tao na mai-enjoy niya yung presensya ng Diyos. At yan ay isang katotohanan na nagsasabing sa darating na araw, titipunin ng Diyos ang lahat ng mga taong Kanyang nilikha para sa Kanya. Nilikha para sa Kanya. Yung mga taong Kanyang binago, binigyan ng bagong puso, bagong pag-iisip, mga taong nagkaroon ng kaugnayan sa Kanyang anak na si Jesus. Then the Lord desires to create a people who will bear His name forever. Tingnan niyo itong Revelations 22 verse 4. They will see His face and His name will be on their foreheads. No? Ano daw yung nandun sa kanilang mga noo? Pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pangalan ng ating Panginoong Diyos. God does not become present to a people out of need or necessity, but rather because it will bring Him glory. Yan ang gusto niya eh. Na through these people, His name will be magnified and His name will be glorified. They will bear their name forever. Paalala rin yan sa atin, mga kapatid. Wala pa man tayo doon sa bagong langit at bagong lupa, ngayon pa man din. Dapat nakikita na sa buhay natin ang pangalan ng Panginoon. Hindi man nakikita sa ating mga noo. No?
kundi sa ating buhay, sa ating pananaw, sa ating mga pag-araw-araw na pamumuhay nakikita. Dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon. No? At sapagkat para sa Panginoon, mahalaga ang kanyang pangalan. Ang pangalan niya, ang kalwalhatian niya, yun ang pinangangalagaan niya. Ang totoo, pag binasa niyo yung vision ni Ezekiel, makikita natin doon na yung redemption ng bagong Israel, yung tinatawag na bagong bayan ng Diyos, the new Israel, the new covenant people of God, kasama tayo roon. No? Ay hindi talaga ultimately para sa kabutihan natin kundi para sa para itanghal ang kabanalan ng kanyang pangalan. Of course, sa pagtatanghal ng kabanalan ng pangalan ng Panginoon, tayo ang nakikinabang noon, no? Basahin lang natin para mailagay ko naman yata yan dyan sa Ezekiel 36:22-23. Ito yung vision ni Ezekiel ng isang bagong tipanan. Vision niya yan. Pinakita sa kanya ng Panginoon. At sinabi niya ng panahon ni Ezekiel, yung bayan ng Israel, wala na yan. It was divided na yan. In fact, sa panahon ni Ezekiel, wala na yung 10 tribes Yung 10 tribo, lost tribe na yun. Si Ezekiel, nandoon siya nung panahon na isinusulat niya, nandoon siya sa Babylon. No, ano ba yung mga nandoon sa Babylon? Yung southern kingdom na dinalang bihag doon. Yung Judah at yung tribo ni Benjamin, nandoon. Pero ito yung sinabi niya, na mayroon daw bagong sambayanan ni Israel ang itatayo ng Panginoon. At sinabi niya rito, basahin na nga natin. Therefore, say to the house of Israel, thus says the Lord of God, it is not for your sake, O house of Israel, that I am about to act for the sake of my holy name, which you have profaned among the nations to which you came. I will vindicate the holiness of my great name, which has been profaned among the nation, and which you have profaned among them. And the nation will know that I am the Lord, declares the Lord God, when through you I vindicate my holiness before their eyes. So, anong gagawin ng Panginoon? Diba? Kaya niya ibabalik muli, after 70 years of captivity, babalik muli ang bayan niyang yun. Sapagkat kinakailangan makabalik sila doon. Sapagkat ang pangako ng Mesaya ay manggagaling sa kanilang lahi. At bakit ibabalik? Hindi dahil special kayo, kundi dahil sa pangalan ko. Sinira ninyo ang pangalan ko sa paningin ng maraming mga tao. Ngayon, I will vindicate my name. I will vindicate my holiness before their eyes. And that is what God will do in the final phase of history. In the new heavens and the new earth, God will vindicate His holiness. And that's why, ilalagay daw niya yung pangalan niya sa mga noo ng kanyang mga tinubos. No? Ang ibig lang sabihin, taglay nila yung kabanalan ng Diyos sa kanilang buhay. Okay? Now, punta tayo sa isa pa, yung last point natin. At mahaba ng oras ko, the presence or the dwelling. So, ano yan? Dalawang bagay lang gusto kong pansinin natin yan. It is without restriction. So, doon sa end of the story, doon sa new heavens and new earth, makikita natin yung place, yung dominion, napakaganda, parang paraiso, isang bagong syudad, no? At makita rin natin yung mga tao, mga tinubos ng Panginoon, na nagtataglay ng pangalan ng Panginoon. At nandoon ang presensya ng Diyos na nanahan, the presence of God, nagdidwell. At anong karakter ng kanyang pagdidwell sa presence ng anong karakter ng dwelling na yon? It is without restriction. So, the presence of God that once resided behind curtains and walls is free to fill the New Jerusalem. Di ba? Maalala ninyo, bumababa din ang presensya ng Panginoon sa bayan ng Israel. Pero hindi sa bawat bahay nila, hindi sa bawat tao, doon lang sa tabernakulo, doon lang sa templo, at hindi naman doon sa buong templo, nandoon sa Holy of Holies. Merong curtain na nakasarado, na hindi pwedeng pasukin, nandoon bumababa ang presensya ng Diyos. No? But now, sa new heavens and new earth, the presence of God will fill freely the New Jerusalem, the new city,
No? And kaya nga, di ba doon sa New Jerusalem, sa New Heavens and New Earth, walang temple. Bakit? Kasi there will be no need for restrictions or barriers anymore. All of the new heaven and new earth will be the sanctuary of God. So the sanctuary is not in a particular locations. The sanctuary is all over the new heavens and new earth. And not only that, it is without inhibition. Katulad ng sinabi ko na nakaraan sa ating lecture, yung Eden ay isang paraiso, hindi lang dahil sa ganda at ningning ng lugar, kundi ng presensya ng Diyos na nananahan doon. Ito ay isang lugar na kung saan ang tao at ang Diyos ay nag-i-enjoy ng isang malapit na fellowship. Si Adan at saka si Eva, nakikipag-relate sila sa Diyos, tumatayo sila sa presensya ng Diyos ng walang inhibition. Ang isipin ng walang inhibition, hindi sila nahihiya. No? Iba't mga hubad din naman sila bago pa nahulog ang tao sa kasalanan, pero hindi sila nahihiya. Walang inhibition na nangyayari. Now, the arrival of the new heavens and new earth concludes God's agenda that He started long ago in the first garden. Wala na ring inhibition doon. Hindi na tayo diba, maiilang, di ba? Hindi na tayo maiilang sa isa't isa. Hindi na tayo maiilang sa harapan ng Diyos na ito sapagkat wala ng inhibition. So, yan ang gagawin ng Panginoon. He intends to show that God's redemption finally returns to the New Jerusalem. The new creation to the Garden of Eden and to the Creator's intentions for humanity. Si T.D. Alexander, mayroon siyang magandang libro na nabasa ko na rin ito, no? Ang pabanggit ay the Eden, from Eden to Jerusalem, to the New Jerusalem. But yung isa sa mga textbook na ginagamit ko sa paghahanda ko rito sa ating lesson na ito, From Eden to the New Jerusalem, sinulat ni T.D. Alexander. Sabi niya, the opening chapters of Genesis enable us to reconstruct God's blueprint for the earth. God intends that the world should become His dwelling place. Doon pa lang daw sa Genesis makikita mo na yun ang pinaka-blueprint. Ano itong gusto ng Diyos na mangyayari sa ating mundo? Ano? That He will dwell. That He will dwell. Kaya nga papalawakin dapat ng tao yung Garden of Eden para yung presensya ng Panginoon ay malawak din ang sakop. Yung special presence ng Panginoon, yun ang tinutukoy ko, sa bawat bahagi ng ating mundo. Pero hindi nangyari yun dahil nga sa kasalanan. Of course, yan ay mangyayari sa new heaven and new earth. Si William Dumbrell, sa kanyang librong Covenant and Creation, sabi niya, the rampant materialism that defines the world is a result of the fall and sinful man's inability to recognize the real value of relationship with God. Therefore, lost in the search for earthly treasure is the eschatological blessings of being eternally in the presence of God, which, when fully understood, outshines anything an object could offer. Bakit daw ang tao, ayon kay Dumbrell, na parang, di ba, wala siyang iniisip, kundi hanapin yung material na pakinabang sa mundong ito, di ba? Yun ang kanyang passion, no, to get what he can get in this world materially, because of his inability to recognize the real value of relationship with God, the real value of presence of God. Kung maiintindihan lang ng tao ito, makikita niya na kung merong dapat pagsumakitan siya ng higit na dapat makuha, maranasan, ay ang presensya ng Diyos. Sapagkat ito ay ang pinakadakila at kayamanan ng sinuman, isang kayamanang hindi mawawala. So in conclusion, God's desire to be relationally present with His people in the new creation
is a major motivation for His redemptive mission. God's desire to be relationally present with His people in the new creation is a major motivation for His redemptive mission. Yan talaga ang totoo. No? Yan talaga ang totoo. Kaya nagkaroon ng redemption, kaya patuloy na itong mission na ito, pinapalaganap natin ang Ebanghelyo, ng gusto ng Panginoon, sapagkat gusto niya na darating ang araw, magiging makakasama natin siya, magkakaroon tayo ng close fellowship sa Kanya. Hindi natin ma-imagine dyan, ano, mga kapatid? Bakit gusto ng Diyos yun na maka-close fellowship tayo? Samantalang, sino ba tayo? Pero yun ang gusto ng Panginoon, na maka-close fellowship niya tayo, magkaroon ng napakalapit na relational fellowship sa Kanya, sa new creations, sa new heavens and new earth. And that is the reason why merong redemption, merong history of redemption. Okay? So, tapusin na muna natin dito at tayo ay, may mga tanong ninyo, sabihin na lang ninyo sa akin uli at ibigay sa akin kung meron kayong katanungan at I'll try to answer that next time. But we have no, tawag nito, we are running of time, so let us thank the Lord for the lessons that we have discussed this morning. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoong Diyos, sa mga katotohanan ito. Sana'y nasundan namin lahat at naintindihan namin lahat at naging simple ang mga pagpapaliwanag ng iyong salita sa mga kapatid na nakinig at sumubaybay kahit na sa mga bata ay sana'y naintindihan din nila yung katotohanan ng aming napag-aralan sa patungkol sa iyong presensya. Patuloy na nagsisilbing excitement din ito sa amin na talagang napakadakila ng plano ninyo sa huling panahon. At kahit na may mga problema na aming hinaharap ngayon, walang kabuluhan ng lahat ng ito kung ikukumpara sa darating. Marami pong salamat. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Magkaroon po tayo ng saglit na break at at exactly 10:30 tayo po ay muling babalik para sa ating pong morning service.